Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at eto na nga po, gaya po ng nabanggit natin kanina, a bill seeking to postpone the barangay and SK elections scheduled next year has been filed before the House of Representatives. House Bill 10344, filed by Congressman El Rey Villafuerte, co-authored by Congressman Raymond Diamsuan, seeks to postpone the BSKE from December of 2025 and move to October 2026. Ang rason daw po is 2 years is not enough at dapat isunod ang 3 years ayon sa konstitusyon. Ito ay sinasang-ayunan ng majority ng Kongreso at sa Senado nga ay mayroon ring nakahaing Senate bill ukol rito. At ang COMELEC po ay pabor rin dito dahil makakahinga raw po sila at dahil nga naman 2 years lamang ang mga nakaupo, dapat daw po ulit ay 3 years. Kags, alam ko po marami po kayong sasabihin at komento tungkol po dito sa balitang ito. Maraming salamat kasi hindi tayo matapos-tapos. Pero bago ang lahat, kasi noong nagsalita tayo laban kung matutuloy ba ang BSKE, di ba? Nagkaroon tayo ng dalawang show tungkol doon. Sinabi ni Kags Marie, gagawa ng paraan ng Kongreso na hindi matuloy. Ganon din po, sangayon po tayo, ang inyong abang lingkod, na alam kong gagawa ng paraan ng Kongreso. Sabi ni Kags Marie, dahil nga daw masyadong malapit ang eleksyon ng local sa BSKE, tsaka presidential sa BSKE, sa 28. Okay? Ako naman, may iba akong rason at mamaya ko sasabihin yung pulot dulo ng aking rason kung bakit nga gustong i-postpone yan. Kasi yung 2 to 3 years na pinag-uusapan ng ating mga congressman, ginagalang po natin kayo, ha? Ang 2 to 3 years na sinasabi nilang 2 years short, 3 years, dapat 2-3 years kayo. Nasa konstitusyon naman yung wala namang nabago. Nabago lang yung dates. Pero bakit ini-insist? Ngayon, kasi sa Facebook nag-aaway-aaway. Opo. Relax lang kayo. Walang maapektuhan dito, okay? Halimbawa, kayo ay nakaupo at ako ay nakaupo. Of course, ikasasaya ko na may extend. 3 years dapat nga naman talaga. Totoo yan. Doon naman sa sinabi ng Supreme Court na dapat ganari at dapat ganon, kinakailangan mag-follow rin naman tayo sa batas. Pero na-obfuscate na ang mga issues. Anong ibig sabihin na obfuscate? Sa dami ng mga issues na naparatang at sa dami ng mga kapalpakan, hindi ninyo, ha? Kaya huwag kayong mag-away-away, hindi mga kabarangay. Hindi kayong mga may ayaw at hindi kayo dun sa may meron. Dahil sa ating national government, sa nakakataas sa atin, magulo sila, tayo ngayon ay naapektuhan din eh. At na dahil nga sa 2 years, 3 years na yan, at dahil sa postponement o mas magandang hindi, alam ko rin na yung may mga gusto dyan, yun lang ang gusto nyong marinig. Doon naman sa may mga ayaw, maraming argumento tungkol dyan. Kaya ngayon, sasabihin namin ni SK May sa inyo, ang pulot dulo, nang sa ganun, bumalik tayo sa issue at hindi tayo nagkapatong-patong. At sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit nais i-postpone talaga ang BSKE. Opo. At dahil nga po, doon. at dahil nga po, Kags Butch, paulit-ulit na po ang issue ng postponement, naging magulo na at nalilito na po tayo sa mga issues. Kaya ang tanging pinagbabasehan na lang po natin ay ang history o ang bakas ng lumipas ukol sa postponement ng BSKE. Kags Butch, pwede niyo po ba kami pahapyawan itong history na sinasabi po natin? Okay. Maganda yung bakas na lumipas. Parang yung mukha ko, maraming bakas na lumipas. Pero alam niyo, ang unang postponement niya noong 2016. I was elected 2013. Naalala ko, 2016, dapat election na yun. And then, nung dapat noong 2022, naghain na naman ng another postponement. Pero tapos nag-election tayo in 2018 na tuloy. Due to Republic Act 11462 na pinirmahan ni Rodrigo Duterte. Na dapat nung matutuloy, dapat tayo
December of 2025, I think. Hindi. Wag niyo muna yung date. No? Pasensya na. So, ang ginawa ng Kongreso, meron na naman naghain ng postponement nitong 2022 na pinirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, yung Republic Act 11, Republic Act 11935. Okay, so dalawang Republic Act na magkasalungat. So ano nangyari? Sinabi ngayon ni Attorney Mac na hindi na pwede yan, na palagi kayo nagpapapostpone. Opo. Hihingi ako ng petition sa Supreme Court at sasabihin ko na bawal ang ginagawa ng Kongreso on the grounds na constitutionality. Ano yung constitutionality? Ano yung issue sa constitutionality? Hindi pwedeng manggaling sa Kongreso ang postponement. Kinakailangan sa COMELEC. At ang postponement, hindi pwedeng by reason of short term o kaya maiksi o kaya dalawang magkasunod, hindi pwede. Ang kinakailangan by act of God or fortuitous events. Meaning, wala tayong kalaban-labang mga tao. Ibig sabihin, nagkalindol, nasunog yung COMELEC office, nagkaroon ng gera sa halimbawa Parañaque, hindi kami makapag-election doon, and area lang ang declaration ng pag-postponement, hindi buong Pilipinas. So by that reasoning alone sa Constitution, na-declare na unconstitutional yung batas na pinirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos. At anong sinabi ng Supreme Court? Bumalik tayo dun sa original law na pinirmahan ni President Rodrigo Duterte. At yun ang iiral, kaya nabawasan kayo ng 1 year. Dahil imbis na dito nga yung eleksyon nyo, napaiksi. Sinunod lang yung dating batas, SK May. Opo. At meron nga po yung kaakibat na requisites, Kags Butch. Ayan po ang tinatawag po natin na periodic elections. At meron nga, gaya nga po ng nabanggit po ninyo, they must have a compelling reason. At hindi lamang po ito pong shortness of existing terms. So while the Constitution allows the Congress to fix term limits, it does not allow them jurisdiction to postpone nga po ng elections dahil trabaho po yan ng COMELEC. Under Section 5 of the Omnibus Election Code with compelling reasons and by area lamang po. So ang nangyari po, Kags Butch, yung kasunod po, yun nga po, hindi nga po, na-declare nga po na unconstitutional ito pong pinirmahan ni President Marcos. Ayan, so binalik at sinabi ng Supreme Court na yung pinirmahan ni PRRD na batas ukol sa BSKE na dapat di December 2023 ang manaig. So, nag-election na nga last year, natuloy na nga. Nabawasan kayo tuloy ng termino, gaya nga po ng sinabi natin kanina. Kasi hindi natuloy yung 2024 October BSKE. Ang sinabi ng Supreme Court, the unconstitutionality of Republic Act 11935 results in the revival of 11462. Na-declare na unconstitutional yung pinirmahan ni BBM, ibinalik lang sa unang-unang pinirmahan ni PRRD at sinabi ng Supreme Court, ituloy nyo na kasi yun nga ang bata, ituloy nyo na noong 2023, natuloy nga last year. Ayan. So, ano ang masasabi ko kung ako nakaupo, sinabi ko nga, well, pabor ako eh. Sino naman? Bakit ko naman pipigilan yung mga nakaupo na makapagsilbi ng 3 taon? Eh ako ay nagsisilbi rin. Hindi tayo... Masaya tayo magsilbi at kung gusto nyo ma-postpone pa, hindi namin puputulin ang kaligayahan ninyo. Dahil nagsisilbi kayo, wala akong problema yan, okay? Pero bakit pinipilit ng Kongreso ngayon na hindi sundin ang Supreme Court wherein ang Kongreso dapat nangunguna na sumunod sa Supreme Court? Sa 3 sangay ng government, iba't iba ang kanilang ang tawag dito, trabaho when it comes to laws. Ang Kongreso enacts, makes the law. Sila nagpapasa niyan. Okay? Ang executive branch ang nag-i-impose o nag-i-enforce ng batas na pinasa ng Kongreso. Pero when it comes to interpreting kung tama ang batas o hindi, yan ang Supreme Court.
So when it comes to judging laws or decisions made by the President or Congress, pag sinabi ng Supreme Court na tama o mali, ayun na po ang huli. Yun na. Wala na. Yun na. Kasi kung wala pang, hindi pa tayo titigil, wala nang susunod sa batas. Kagaya ng ginagawa ng Kongreso ngayon na nagpa-file pa rin, even though they were declared as unconstitutional. So wala na tayong, paano, anong example natin sa pamamayan? Wala pa lang susunod sa Supreme Court. Eh sinabi na ngang mali, pipilitin pa rin na itama. Bakit? Yan na ang sagot natin. Opo. Bakit pinipilit ng Kongreso na hindi matuloy ang 2026 elections kasabay ng local and national? Isa lang ang masasabi ko dyan. Pera. Kasi magastos ang eleksyon. Gagastos sila ngayong 2025. Sila ang tatakbo. Sina Gov, Mayor, Congressman, Bukal, Konsihal. Malaki ang magagastos nila. Pagkatapos nilang gumastos at nanalo sila sa May, December na ulit, gagastos na naman nila ang mga kapitan. Kasi manok-manok system yan. Pag ginastosan mo ang sarili mo, dapat gastosan mo yung mga kapitan dahil ikaw nakaupo. Sapagkat pag nanalo yung mga kalaban ng mga kapitan mo, baka yung mga kalaban mo sa susunod na election sa 28 o sa 29 o whenever, eh baka talunin ka kasi wala ka ng pinaghandaan. Yan ang politika sa Pilipinas. Sinasabi natin hindi dapat. Manok-manok system. So yung manok-manok system, dahil alam ng mga politiko na nakaganyan ng mga taong bayan, 80% of Filipinos, nakaganyan, naghihintay ng abot para kung sinong iboboto nila dahil binebenta nila ang kanilang boto at huwag sabihin hindi totoo. Dahil wala pang nakikipagdebate sa akin na hindi totoo yun. Sa 30 years ko nang sinasabi na may bentahan ng boto. Ayan ang nagiging rason kung bakit nadidelay ang eleksyon. Pera. Ayaw paggastusan ng bagong halal yung susunod na eleksyon. Kaya naman, kung maalala ninyo noon, pasensya na at napapatagal SK May. Opo. Kasi kinakailangan balikan natin yung history. Sinabi ni President BBM bago mag-eleksyon nung BSKE nung December 2023 last year, ang kaisa-isang statement lang niya aside from be honest sa inyong mga posisyon, eh nung una niyang sinabi na you must prepare because the barangay election is in connection with the 2028 presidential elections. Which means marching order yon ng kanilang liderato, party leader, na ayusin ninyo yung mga kapitan. Ilagay nyo na yan. Ipwesto nyo na. Sabagat kung nakapwesto yan at nakapwesto kayo, pwesto tayo pagdating ng 2028. Kaya nanginginig pa yung BSKE election sa 2028 dahil ayaw na ayaw din paggastusan ang barangay election kasabay ng senatorial elections at presidential elections. Dahil nga sa pera-pera ang taong bayan. So that's it. Simple lang ang sagot dyan. Sa tingin nyo ba, matanong ko kayo at pag-comment kayo, inaasar lang ng congressman o kongreso ang Supreme Court? Kaya nila inihahain ang postponement. Hindi naman sila nangaasar, alam nila yan. Mga abogado karamihan nandyan. Kung hindi man, meron silang mga advice. Kung hindi man, sila nagkikwento. Alam nila yan. Sa tingin nyo ba dahil matigas lang ulo? Of course not. Magagaling yung mga tao na yan. Politika lahat yan, pera-pera. Alam nila ang humihingi ang taong bayan ng pera, magastos masyado sa bulsa nila. So, ayun ang Philippines ngayon. Dahil sa pera-pera, nagkakaganyan tayo. At huwag na kayo magtaka kung mawawalan tayo ng eleksyon sa 2025 at hindi na rin sa 2029. Baka 2026, walang kasabay, and 2029, pagkatapos ng presidential elections. Yan ang sa tingin ko. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. Kanina nga po nabanggit po natin na isa po sa requisites ng pag-postpone ng eleksyon, ito nga po ang term po na must have a compelling reason. Ano nga po ba yan according po sa batas? Babasahin lamang po natin, Kags Butch.
The postponement of the election must be justified by reasons sufficiently important, substantial, or compelling under the circumstances. Unang-una po, the postponement must be intended to guarantee the conduct of free, honest, orderly, and safe elections. Pangalawa po, the postponement must be intended to safeguard the electorate's right of suffrage. At pangatlo po, the postponement must be intended to safeguard other fundamental rights of the electorate or such other important, substantial, or compelling reasons that necessitate the postponement of the election. Excuse me lang po. For example po, necessitated by public emergency, but only if and to the extent strictly required by the exigencies of the situation. Reasons such as election fatigue, purported resulting divisiveness, shortness of existing term, and or other superficial or farcical reasons alone may not serve as important, substantial, or compelling reasons to justify the postponement of the elections. To be sufficiently important, the reason for the postponement must primarily be justified by the need to safeguard the right of suffrage or other fundamental rights or required by a public emergency situation. Ayan. Sinabi na ng Supreme Court. Reasons na sinasabi na hindi pwede yung sinasabing shortness of term. Mga farcical reasons na election fatigue na yun ang sinasabi. At sinasabi pa nga ng COMELEC to Chairman George Garcia na sinasabi magkakaroon sila ng election fatigue. Kinakailangan namin ng relief. Yan, relief pinagsasabi. 3 years kayo walang ginagawa, 2 election sa isang taon. Ikaw na rin ang nagsabi last year na you are ready. Pero ngayon gusto mo magkaroon ng relief. Anong relief? Magbibilang lang naman kayo. So, ano ang talagang mas malalim? Yun ang lagi nating iisipin. Ano ang mas malalim na dahilan kung bakit? Pera-pera nga. Kags Butch, panghuling katanungan na lamang po dahil nga po nabanggit po ninyo kanina na sa tingin lamang po ninyo ay baka hindi na nga po matuloy po itong ating BSKE next year. At ang balita nga rin po natin ay sumasang-ayon po ang Commission on Elections o COMELEC at sumusuporta rin po sila sa postponement para nga daw po may relief o makahinga ang COMELEC pagtapos ng national elections. Pabor po sila na ipagpaliban ng BSKE hanggang 2026. Kung mangyayari po yan, Kags, makukumpleto po ang 3-year, 1-term ng mga barangay officials and in effect, mamumove po ang next BSKE election sa 2029 kung uupo po sila ng 2026. Salamat. Wala na tayong magagawa. Sila ang nasa Kongreso, kung yan ang ipapasin nila, wala naman tayong unang-unang magagawa. Second, yung completion ng 2 years, 3 years dapat, nagawa na rin ng paraan. Second, yun nga sinasabi nilang mapera kasi magastos nga. Hindi na magiging magastos sapagkat kung 2025 sabay, gawin mo 26. 2028 sabay sa presidential elections, national elections, di gagawin mo 29. Makakalawag nga. Ang punto lang naman natin dito, wala nang nasunod sa Supreme Court. Opo. Napakaganda namang ehemplo ng ating mga iniidolo sa taas. Kasi idol natin yung mga yan. Pero wala naman tayong magagawa. Sa tingin ko rin, matutuloy yung pinaplano ng Kongreso. Dahil, sinang-aayon na ng COMELEC. Opo. Na-obfuscate nga yung mga issues. At ang kanilang pinaka-pandagit sa mga barangay officials, 2 years lang kayo, dapat 3 years. Pero hindi yun ang point. Anyway, napag-usapan na nga kanina. So, matutupad yun. And kung gano'n naman ang mangyayari, hindi naman tayo apektado, hindi man ako tumatakbo. Wala naman apektado sa atin, kaya relax. Kung yun, di, sana hindi na matapos na doon. Opo. Sa 29, di ang next election yan, 30, 31, 32, o edi, ambis ng panahon. So, gano'n na lang sana. Wala na yung mga kung ano-ano pa mga pambobola nila sa tao na kung ano-ano mga sinasabi kung bakit na-postpone. It's all about money kasi nga ang taong bayan humihingi ng pera. Huwag kayong humingi ng pera. Tingnan nyo, manginginig sa inyo yung mga yan. Maraming salamat po, Kags Butch. At abangan na lamang po natin ang mga magiging updates pa nga po sa balitang yan. At Saka pala, Opo. pag akong sasalita, hindi ako galit ha. Nakangiti ako.
Hindi po kayo pwede magalit, Hindi Kags. pwede magalit, baka Kalma talin tayo lang sa puso. po. Opo. Kaya mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa atin pong next segment ay usapang politika naman po tayo, Kags Butch. May mga katanungan din pong sasagutin po si Kags Butch at mga advice na rin po. Yan ang maganda. Opo. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay